Hello guys! For today's video, magluluto po tayo ng tindora. Yes, tindora po. Naka-harvest po tayo ng tindora sa ating garden. Yan, tindora fruit at saka tindora leaves. So, I will teach you my own recipe. Ito po ay sauteed tindora. So, let's start. Yan, hiniwa ko po ang tindora ng ganyan slice. So, kung meron kayong tindora plant na ganito, i-harvest nyo siya pag green pa yung loob. So, yan kasi naging red na eh. So, pahinog na yan. So, ang masasuggest ko na pag-harvest ay yung green pa yung loob ng tindora fruit. So, yan, lagyan natin siya ng bawang, sibuyas, ginger, at saka kamatis. So, yan ang ating sahog. So, yan, magsisimula na tayo. Okay. Okay, magsasaute tayo. Siyempre, unahin na natin yung ginger. So, mince ang pagkakahiwa ng ating ginger. Para kung sakali mang maluto siya, makakain na rin natin siya. Kasi minsan pagka malalaking slice, di ba, parang ang hirap kainin. So, mince, para kasama na natin siyang makakain sa gulay. Idagdag na rin natin ang bawang. So, konting gisa-gisa lang. Huwag natin sunugin para hindi mapait. Kasi mapait na yung ating tindora fruit. So, huwag na natin dagdagan yung pait. So, para sa inyo pong kaalaman, ang tindora ay napaka ganda sa katawan. Magkaroon po tayo ng sarili nating research para meron din po tayong reference kung ano po yung makukuha natin sa tindora. So, nilagay na natin ang sibuyas. Ang susunod natin ay, ano nga ba sunod natin? Saute lang natin hanggang maging translucent ang ating sibuyas para sure tayo na luto ang ating sibuyas. Huwag lang nating sunugin. So, ang tindora ay safe sa mga diabetic na tao. Parang nakakatulong siya para ma-regulate yung sugar. So, maganda siya sa mga diabetic. So, kung maganda siya sa mga diabetic, syempre maganda rin siya sa mga normal na tao. Basta siguraduhin nyo lang na kung unti-unti lang muna, huwag nyong biglain yung inyong sarili. Kumbaga, introduce nyo muna. So, nilagay na natin ang tindora at toyo. Pag nag-i-introduce kayo ng isang bagay sa inyong katawan, syempre konti-konti muna hanggang sa nakasanayan na. So, lagyan natin ng paminta. Kasi kahit anong bagay siguro na maganda sa katawan, kung sobra-sobrang i-consume mo, baka hindi makabuti, di ba? Imbis na makabuti, makasama. So, tamang dosage pa rin ng mga bagay-bagay. Kahit gaano ka ganda yung benefits ng isang bagay, kung hindi naman tama yung pag-consume mo, di ba? Importante pa rin yun. Yung paano mo siya i-consume. Diba? Siguraduhin natin tama lang yung consume natin, wag sobra-sobra. So, sinusatay na natin sila. Yan, saute-saute lang kasi nilagay na rin natin ang kamatis. So, lahat ng ating aromatics nandyan na. Saute-saute mo lang ng mga 2 minutes. Bali ang tindora, pwede mo naman siyang kainin ng raw. Kanya nga lang mapait. So, ang ginagawa natin ngayon is lalagyan natin ng yung Korean chili paste yan. Kasi ang recipe na ginagaya ko, chili talaga, yung totoong chili. Wala tayo nung available. So, meron tayo nitong Korean chili paste. Pwede na yan. So, yan, saute-saute nyo lang. So, ang tindora is pwedeng araw kainin ng hilaw. Kaso masyado siyang mapait. So, dagdagin na rin pala natin ang sugar. Bali, 3 teaspoon yan. Pero kung gusto nyo mas matamis, gawin nyo 4, 5, ganyan. Kasi ang natin dito, ang goal is
yung pait ng tindora medyo malesen. Yan. Yung isang bagay na parang hindi mo kayang kainin ng as is, gagawan mo siya ng paraan para makain mo siya, di ba? Just like sa manggang hilaw, yung kalabaw. Hindi mo naman pwedeng kainin yun ng ganun lang, di ba? Kakainin mo siya with bagoong or asin. So, parang ganun lang din ang gagawin natin sa tindora. Gawa natin ng paraan para makain natin siya. Katulad din ng ampalaya, di ba? Binababad sa tubig na may asin para mabawasan yung pait bago iluto, di ba? Siguro pwede rin nating i-apply sa tindora yun. Try natin minsan, di ba? So, ang gagawin natin dito is pakuluan ng simmer mo lang ng mga 2 minutes. So naka 2 minutes na. After 2 minutes na nailagay mo na lahat ng mga aromatics, yan, ang gagawin natin is lagyan natin ng salt. So ang nilagay na nating pampalasa is toyo and salt. So parang makakatulong yan para mabawasan yung pait ng tindora. So, ito palang tindora ay staple sa mga ibang bansa. So, lagyan din natin ng tubig para may konting sauce. Para medyo mag-combine ang lasa, mag-simmer yan. At tatakpan uli natin yan for about 5 minutes. Sabi nga nila, pwede mo raw kainin ng raw, pwede rin namang luto ang tindora. So, choice mo yan. Kaso pag hilaw, sobrang pait nga, di ba? Natry ko na ang leaves ng tindora na ilagay sa noodles. Yung mga, di ba pag nagdo-noodles tayo, may sabaw yun. Yun, try nyo ilagay yung pinakadahon ng tindora, masarap. So, yan yung mga ways na pwede mo siyang i-consume. Isosote mo, pwede rin ilagay sa noodles. Yan, ikaw na bahala kasi napaka-abundant ng plant na to napaka-prolific kumbaga pagka nakapagpatubo ka ng ganito. Ang swerte ko nga kasi ako hindi ko naman siya tinanim Bali hinulog lang siya ng ibon. Yan. Talagang napapakinabangan ko na siya. So, bali ang na to, variety is mapait. Meron palang variety nito na lasang pipino lang talaga. So, ang gulay na ito ay napaka-forgiving. So, kung mag-research lang kayo, yung iba talagang, perennial. So, ilang taon mo siyang ma-harvestan, ilang taon mo siyang mapapakinabangan. Hindi katulad ng ibang plants na kailangan mo magtanim. So, itong plant na to, itong vegetables na to, years mo siya pakikinabangan. So, di ba? Talagang napakaganda. So, kung meron man kayong tumubo na ganito sa inyong lugar, naku, wag niyo pong bubunutin o papatayin. Pakinabangan niyo po. Okay, so nakaka 5 minutes na po tayo. Ito na po ang itsura niya after 5 minutes. Pwede pa ho natin yang isimmer pa ng 5 minutes more. So approximately hanggang 20 minutes ang cooking time. 15 to 20 minutes. Yes. So sa leaves naman po, madali lang kasi maluto yan. Kaya napakadali lang lutuin. Pwede nyo rin tong iluto ay kainin with fried fish, 'di ba? Parang ito yung pinakagulay nyo, tas yung fish yung pinaka ulam. So yan, nakaka 15 minutes na po tayo ng pagsaute ng ating tindora. So para may iba naman ang ating gulay, 'di ba? Oh, yan. Pero sa ibang bansa, ang mahal nito. Kung tutuusin, mahal siya. Mahal siya pag binili sa mall. Kaya napakaswerte ko at meron ako na hindi ko siya tinanim. Kasi ang variety na to ay mapait. Kaya parang na lang, parang ampalaya na lang ang tingin ko sa kanya para makain ko siya.
Maganda rin siguro to sa munggo. Pag nagmunggo ako, maglalagay ako ng ganito. So, yan ang ating recipe. Pwede nyong gayahin sa mga vegetable lover. Yan, siguradong ma-appreciate nyo to. Kaso may konting pait. Okay? At makakaganda naman sa ating health. Why not, di ba? So, ayan na, i-plating na natin at kakainin na natin later. So, yan ang ating tindora. Napakasustansya. Yung plant na yan. Kayo nang bahala kung paano nyo siya gagamitin sa inyong pang-araw-araw na pagkain. Yes. Okay. Kung meron man akong ibang recipe, i-share ko sa inyo about this plant. Kasi ang dami talaga niyang ano talaga siya, malago. Masipag. Okay. So, ayan na. That's it, guys. I hope you learned something. Thanks for watching. God bless. Bye-bye. So healthy, so yummy. Try this recipe, guys. Bye.